Maligayang pagdating sa ating Tagalog service dito sa Grace Fellowship Church Alabang. Ang GFC ay isang simbahang may malayang pamumuno, binubuo ng kapatiran ng Ebanghelyo na may tipanang pamumuhay sa isa't isa, sa aming pagsamba sa Diyos, paglago kay Kristo, at pagpapahayag ng Kanyang pangalan sa kapangyarihan ng banal na Espiritu. Ang kapatiran ay pinangangalagaan ayon sa wastong paghawak ng Biblia at tradisyon ng pananampalatayang ibinigay ng minsan sa lahat ng mga banal. Mababasa ang aming Statement of Faith sa aming website gfc.com.ph. Kung kayo po ay bisita at may mga katanungan, mangyaring lumapit sa aming reception table, katabi ng entrance pagkatapos ng pananambahan, ikalulugod po naming sagutin ang inyong mga katanungan. Ngayong hapon ay nagpapatuloy tayo sa ating pag-aaral ng 2 Korinto. Si Brother Christian Tolentino ay mangangaral mula sa 2 Korinto chapter 5 verses 6 to 10. Sinasabi sa Psalm 46, God is our refuge and strength, a very present help in trouble. Therefore we will not fear, though the earth gives way, though the mountains be moved into the heart of the sea, though its waters roar and foam, though the mountains tremble at its swelling. Walang makalupang kapangyarihan, maging masasamang kapangyarihan na laging nagbabanta, ang makakapagwalang bisa sa ating kaligtasan dahil iniingatan tayo ng ating Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan niya at para sa Kanya, ang lahat ng bagay ay ginawa. Itinataguyod niya ang buong nilikha sa pamamagitan ng Kanyang makapangyarihang salita. Tinawag niya tayo upang maging Kanyang sariling bayan. Siya ay tapat, itatatag Kanya at iingatan ka laban sa masama. Iingatan Kanya mula sa pagkatisod upang iharap kayong walang kapintasan sa harapan ng Kanyang kaluwalhatian ng may malaking kagalakan. Lumalapit tayo sa Panginoon na ating kanlungan at lakas, at Siya ay nananahan sa ating mga papuri. Kaya tayo po ay tumayo, sabay-sabay po nating sambahin ang Panginoon sa ating pag-awit. Diyos natin ay muog na matibay, tinatitinag ng tanggulan. Sa atin laging umaagapay, tayo'y di pinababayaan. Kahit lumusob man ang diablong tayo'y walang takot dahil may tagumpay. Tayong sa Diyos ay nananangan. Kung sa sarili tayo manangan, tayo'y hindi makalalaban. Kung di si Kristo ang aasahan, tayo'y walang panghahawakan. Sa pag-iingat
Kanyang pinagkalooban lahat ng ating kailangan, upang makapaglingkod ng tunay sa Diyos Amang ating kanlungan. Mapawi mang lahat ating kayamanan sa buhay na ito, walang kailangan. Hawak ng Diyos ang ating buhay. Amen. Tungkulin natin at kasiyahang magtipon at sambahin ang Panginoon sa espiritu at katotohanan, na habang tayo ay nasa katawang ito, ang ating isipan ay maituon sa mga bagay na nasa itaas, sa mga bagay ng Diyos, at ginagawa natin ito ayon sa buong salita ng Diyos. I will come and bow down at your feet, Lord Jesus. In your presence is fullness of joy. There is nothing, there is no one who compares with you. I take pleasure in worshiping you, Lord. Heaven is your throne, and the earth is your footstool. Jesus, I come to bow down at your feet. Oh, how I love just to worship before you. In your presence my joy is complete. I will come and bow down at your feet, Lord Jesus. In your presence is fullness of joy. There is nothing, there is no one who compares with you. I take pleasure in worshiping you, Lord. Heaven is your throne, and the earth is your footstool. Jesus, I come to bow down at your feet. Oh, how I love just to worship before you. In your presence my joy is complete. I will come and bow down at your feet, Lord Jesus. In your presence is fullness of joy. There is nothing, there is no one who compares with you. I take pleasure in worshiping you, Lord. There is nothing, there is no one who compares with you. I take pleasure in worshiping you, Lord. Ang mabuhay ay si Kristo, yan ang sabi ni Apostol Pablo. Ang layunin ng ating buhay ay makilala si Kristo
At tulad ng sinabi ni Pablo sa Efeso 3, upang maunawaan kasama ng lahat ng mga banal kung ano ang lapad at haba at taas at lalim, at malaman ang pag-ibig ni Kristo na higit sa kaalaman, upang tayo ay mapuspos ng buong kaganapan ng Diyos na nagbibigay sa atin ng kakayahang mabuhay para kay Kristo sa ikaluluwalhati ni Kristo. May I fear you greater than I fear man. I fear man. May my love for you be measured by obedience, by repentance. And in that moment humbly bow, teach my heart, show me how to fear you more, my Lord, my God, faithful friend, greatest end. May I want you greater than earthly things, worldly things. May I find my greatest treasure hid in you, bound in you. And in that moment sell my all, gladly trade all I own, all to gain the priceless pearl, truest friend, greatest end. May I love you greater than my own will, my own will. May I seek my greatest pleasure from your hand, from your hand. And in that moment lift my eyes to the cross, up to Christ, die to self and gain your life, Savior, friend, greatest end. And in that moment lift my eyes to the cross, up to Christ, die to self and gain your life, Savior, friend, greatest end, greatest end. Natili po tayo nakatayo para sa pagbasa ng banal na salita.
Mateo 25, talata 14 hanggang 23. Ang paghahari ng Diyos ay may tutulad sa isang taong maglalakbay, kaya't tinawag niya ang kanyang mga tauhan at ipinagkatiwala sa kanila ang kanyang ari-arian. Binigyan niya ng salaping ginto ang bawat isa ayon sa kanilang kakayahan. Binigyan niya ang isa ng 5,000 salaping ginto, ang isa na may 2,000 salaping ginto, at ang isa pa ay 1,000 salaping ginto. Pagkatapos nito, siya ay umalis. Kumilos agad ang tumanggap ng 5,000 salaping ginto at ipinangalakal iyon. Kumita siya ng 5,000 salaping ginto. Gayon din naman ang tumanggap ng 2,000 salaping ginto ay kumita pa ng 2,000 salaping ginto. Ngunit ang tumanggap ng 1,000 salaping ginto ay humukay sa lupa at itinago ang salaping ginto ng kanyang Panginoon. Pagkaraan ng mahabang panahon, bumalik ang Panginoon ng mga tauhang iyon at sila'y pinag-ulat. Lumapit ang tumanggap ng 5,000 salaping ginto at sinabi, Panginoon, ito po ang 5,000 salaping ginto na iniwan ninyo sa akin. Heto naman po ang 5,000 salaping ginto na tinubo nito. Sinabi sa kanya ng Panginoon, Magaling, tapat at mabuting lingkod. Halika, samahan mo ako sa aking kagalakan. Naging tapat ka sa kaunting halaga, kaya gagawin kitang tagapamahala ng malaking halaga. Lumapit din ang tumanggap ng 2,000 salaping ginto at sinabi, Panginoon, ito po ang iniwan ninyo sa aking 2,000 salaping ginto. Heto naman po ang 2,000 salaping ginto na tinubo nito. Sinabi ng kanyang Panginoon, Magaling, tapat at mabuting lingkod. Naging tapat ka sa kaunting halaga, kaya't pamamahalain kita sa malaking halaga. Samahan mo ako sa aking kagalakan. Lumapit naman ang tumanggap ng 1,000 salaping ginto at sinabi, Alam ko pong kayo'y mahigpit at pinipitas ninyo ang bunga ng hindi ninyo itinanim at inaani ninyo ang hindi nyo inihasik. Natakot po ako, kaya't ibinaon ko sa lupa ang inyong salaping ginto. Heto na po ang inyong salapi. Maaari na po tayong maupo para sa ating panalangin. Maraming salamat, kapatid na Paul, Ian, and the worship team. Tayo po'y manalangin. Oh, Savior, friend, our greatest end. You are our God. Ikaw nga po, Panginoon, dakila sa lahat, makapangyarihan sa lahat, nakaaalam ng lahat, nakasasaklaw sa lahat ng bagay. Papuri ay karapat-dapat nga po sa iyo, aming Panginoon. Tunay nga po, sa iyo ang karangalan. At sa tuwing pagmamasdan po namin iyan, kung sino ka nga po, Panginoon, nakikita rin po namin ang aming pong kakulangan. Nakikita rin po namin ang aming kahinaan. Marami nga po sa amin, kung hindi lahat. Kung susuriin po namin ang nagdaang mga araw, linggo. Father God, maraming mga pagkukulang. Marami hindi po nakatuon sa iyong aming kaisipan na lihis sa maraming mga bagay sa paligid. At para sa mga bagay po na yan, sa aming pagsalansang ay hinihingi po namin ng tawad sa iyo. Patawarin niyo nga po kami. Tawarin niyo nga po kami, Panginoon. Salamat nga na lang dahil ikaw ay tapat na magpatawad nga sa iyo pong mga hinirang. Na sa aming pong confession, Panginoon, paghahayag ng aming pong mga kasalanan ay pinapatawad niyo nga po kami. Salamat po. We even thank you, Lord God,
sa patuloy na pagkilos niyo po sa bawat isa po sa amin, sa patuloy, Panginoon, na paggabay niyo po sa amin, sa patuloy na pagbibigay niyo po ng lahat ng aming pangangailangan sa bawat araw. Tunay nga pong ikaw ay matapat. Salamat din po, Panginoon, sa mga kalusugan na patuloy niyo pong binibigay sa amin, sa lahat ng aming mga kapatiran na may pinagdaanan, Lord God, na challenges o hamon sa kanilang kalusugan at ngayon po ay nasa daan ng pagpapalakas muli or recovery, Lord God. We thank you para sa kanila, Panginoon. At muli, salamat, Panginoon, sa iglesia, Panginoon, na aming kinabibilangan. Patuloy nga po na aming tinataas ang bawat isa po sa amin at inilalapit ang aming pong mga kakulangan, Panginoon, na patuloy po kayong kumilos maging sa aming mga pangangailangan o sa bawat sitwasyon na kinaroroonan ng bawat isa po sa amin. Kayo po ang umabot sa bawat isa po sa amin, saan man po kami naroon sa aming mga buhay ngayon, Panginoon, maging sa buhay pananampalataya po namin. Kayo nga po, Panginoon, ang patuloy na kumilos sa mga pangangailangan, Panginoon, pinansyal, o sa pangangailangan ng kagalingan, o sa pangangailangan ng matibay na kaisipan. Panginoon, iyan po ay tinataas namin sa iyo. Gayon na rin, Panginoon, ang direksyon ng iglesia po, lokal na iglesia ng Grace Fellowship Church. Kayo rin po nawa ang patuloy na manguna sa amin pong mga pastor, sa amin pong mga elders, Lord God. Kayo po ang patuloy na magbigay ng karunungan po sa kanila at patuloy na magkaroon, Panginoon, manatili sa katapatan sa iyong salita, Panginoon, upang patuloy kami na kumilos patungo sa pagluwalhati po sa iyo. Panginoon, tinataas din po namin maging ang aming bansa sa mga nangyayari, Panginoon, maging sa gobyerno, Panginoon, sa mga namumuno dito. Batid niyo po ang lahat ng mga pangyayari sa mga nakalipas na araw, kaya tinataas po namin ang lahat ng ito. Nawa, Panginoon, ay ikaw po at ang iyong mga kagustuhan ng patuloy na masunod. Nawa, Lord God, ay pahintulutan niyo po, Panginoon, na ang mga namumuno sa bansang ito, Panginoon, ay mamuno ng may katarungan. Mamuno, Panginoon, ng may katapatan. At nawa, Lord God, ay maghari, Panginoon, ang kapayapaan. Dinadalangin din po namin maging alam po rin namin, Panginoon, ang mga nangyayari sa buong mundo, mga kaguluhan dito at doon. Kayo na rin po, Panginoon, at sa iyo po namin pinagkakatiwala ang lahat. Nawa ay kumilos ka nga po, Panginoon, at nawa ang lahat po ng ito ay makatulong, Panginoon, sa iyong mga hinirang na patuloy na lumapit po sa iyo, Panginoon, at patuloy na ipakalat ang mabuting balita, yamang nakikita po namin ang mga palatandaan ng iyo pong pagbabalik. At sa hapon pong ito ay aming tinataas, nawa po, Panginoon, ikaw ay ang manguna po sa amin, banal na Espiritu. Ikaw na siyang nagpahintulot sa mga tagapagsulat sa Biblia. Ikaw rin po nawa ang kumilos sa amin at magbigay liwanag sa aming kaisipan. Nawa, Panginoon, ang aming mga damdamin, ang aming pong mga kaisipan, ang aming pong mga kilos o gawi ay patuloy na matungo, Panginoon, sa pagbibigay po sa iyo ng kasiyahan. Panginoon, ikaw po ang patuloy na, will you enable us, Lord God, na patuloy kang bigyan ng luwalhati, Panginoon. Yan po ang aming dalangin, Ama, sa ngalan ng Panginoong Hesus. Amen. Isang mapagpalang hapon po sa ating lahat. At hayaan niyo pong kunin ko ang pagkakataon na ito kasi marami rin po akong kilalang nag-birthday po this June. Happy birthday po sa inyo. At lalo na po sa aking asawa, Donna, happy birthday. Yan. So,
Hindi ko alam kung allowed akong gawin yun, ano. Pero once in a, ano po yun eh. Mapatapat, today is her birthday. Okay. So, I'm sure narinig nyo na po itong term na to somewhere, kung dito man sa pulpito po na ito or saan man, social media, yung term po na YOLO. Ayan. This is from dun sa aming discussion last Sunday sa breakout. YOLO, ibig sabihin po, you only live once. No? Yan pong kaisipan po na yan ay siyang nagiging patakaran o gawin ng pamumuhay, filosofiya ng pamumuhay sa mga panahon po na ito. Ngunit yan po, or Tagalogin natin, minsan ka lamang mabuhay, no? Minsan ka lamang mabuhay, therefore, gawin mo na lahat ng makakapagpasaya sa iyo. Subalit, may dala-dala po itong panganib, no? Sa buhay ng mga tao, lalong-lalo na po sa ating mga mananampalataya. Ito po ay maling paggamit ng kalayaan, pag-abuso sa mga bagay sa mundong ito, walang pag-iingat na paggamit ng pinansyal o salapi, pagpasok sa mga hindi karapat-dapat na relasyon. Yung iba, ginagawa rin po itong dahilan, itong YOLO, para makatakas sa disiplina o sa commitment o sa pagpapagal, sa hard work. It also tells someone, no, sinasabi rin po nito, na kung ano man ang nararamdaman mo na mainam para sa iyo, makapagpapasaya sa iyo, kahit na makapanakit ng iba ay pwede mo nang gawin. Ultimately, ito pong baluktot na paraan ng pag-iisip na ito ay nagsasabi na ipamuhay mo ang iyong buhay dito sa mundo to the fullest. Sagarin mo na. Regardless, walang pakialam sa anumang bagay. Ito po ay nakatuon sa pagbibigay ng kasiyahan sa sarili without the sense o hindi iniisip ang anumang pagsusulit o accountability o responsibilidad. Nakatuon dito sa mundong ito, sa buhay sa mundong ito, at wala pong pananaw sa hinaharap na paghuhukom. Well, ang isa pong seryoso sa pag-aaral ng salita ng Diyos ng Biblia ay hindi mahihirapan po na masabi na ito ay mali at hindi biblical na paraan ng kaisipan at pamumuhay. Kaya nga po, when it comes sa pagdating po sa mga napaka-importanteng bagay sa buhay o aspeto sa buhay, yung dahilan mo sa kung bakit ka nabubuhay, yung pinakamataas mong layunin or highest goal, yung patungkol sa walang hanggan sa paghuhukom, dapat po ay kunin natin ang mga ito, walang iba kundi sa nag-iisang source o pinagmumulan ng katotohanan, ang Biblia mismo, the Scriptures. At sa araw po na ito, ang banal na spirito sa pamamagitan ng panulat ng Apostol Pablo ay pakikita po sa atin ano ba yung mindset o kaisipan na dapat taglayin natin at kung paano natin dapat ipamuhay, how should we conduct ang ating pong mga sarili bilang mga mananampalatayang tumanggap ng pag-asa kay Kristo. Samahan niyo po akong basahin ang ating pong pangunahing talata. Ikalawang Korinto 5 verses 6 hanggang 10. Ang may kakayahan po ay inanyayahan ko pong tumayo. At sabay-sabay po nating basahin. Maaari po kayong sumabay sa ating pong screen. Verse 6, kaya't kami laging nagtitiwala. Bagaman nalalaman namin na samantalang kami ay nasa tahanan sa katawan,
kami ay malayo sa Panginoon. At sapagkat kami ay lumalakad sa pamamagitan ng pananampalataya, hindi sa pamamagitan ng paningin. Kaya't kami ay nagtitiwala at nasisiyahan na mapalayo sa katawan at mapasatahanan na kasama ng Panginoon. Kaya't maging nasa tahanan o malayo sa tahanan, ang aming mithiin ay ang bigyan siya ng kasiyahan, sapagkat tayong lahat ay kailangang humarap sa hukuman ni Kristo upang bawat isa ay tumanggap ng kabayaran sa mga bagay na ginawa niya sa pamamagitan ng katawan, maging mabuti o masama. Pagpalain ng Diyos ang kanyang mga salita, maaari na po tayong makaupo. Bigyang kasiyahan si Kristo ngayon at sa hinaharap na paghuhukom. Yan po ang pamagat ng ating pag-aaral. Sa hapon pong ito, may dalawa po tayong bahagi. Ang una, paglakad sa pananampalataya ngayong dito sa lupa. Ikalawa, pagiging handa sa pagharap sa hukuman ni Kristo. Napakaganda ng mensahe po nung nakaraang linggo. Ipinangaral po at tinuro ni Pastor Rico sa atin at natutunan po natin ang tapang, confidence at ang malalim, matinding pananabik ni Apostol Pablo na makasama nga ang Panginoon at makamtan ang niluwalhating katawan or mapunta doon sa maluwalhating kalagayan. Talagang it was a treat last Sunday na nung umaga yung katabi ko habang nakikinig po ako, sabi ko sana pagkatapos ng sermon nandyan na. Dumating na sana. Ayun po yung ating kanta nakaraan, Come Lord Jesus. And sa palagay ko, marami po sa mga nakinig, ganun din yung pakiramdam. Well, obviously, hindi pa po nangyari. Hindi pa po dumating ang Panginoon. Kaya naman, itutuloy natin ngayon yung pag-aaral sa susunod na section ng 2 Korinto. Ito po sa unang bahagi, paglakad sa pananampalataya ngayon dito sa lupa. Verse 6, sabi niya, kaya't kami laging nagtitiwala. Kaya't kami laging nagtitiwala. Sa English, therefore being always of good courage. At sa magandang balita version, kaya't laging malakas ang aming loob. Inulit ni Apostol Pablo ang kanyang sinabi na tapang at lakas ng loob, na kanya na rin namang sinabi sa mga nakaraang mga pag-aaral natin sa 2 Korinto. Gaya ng 2 Korinto 2 verse 14, sabi niya, subalit salamat sa Diyos na siyang laging nagdadala sa atin sa pagtatagumpay kay Kristo. 3 verse 4, gayon ang pagtitiwalang taglay namin sa pamamagitan ni Kristo tungo sa Diyos. 3 verse 12, yamang kami ay mayroong gayong pag-asa, kami ay kumikilos na may malaking katapangan. 4 verse 1, kami ay hindi pinanghihinaan ng loob. Verse 16, chapter 4, kaya't kami ay hindi pinanghihinaan ng loob. Maliwanag po sa ating pag-aaral ang pattern ng dakilang lakas ng loob ni Apostol Pablo kay Kristo at gayon na rin sa ministeryo. He never lose hope. Hindi po siya nawalan ng pag-asa sa anumang sirkumstansya o kalagayan niya sa buhay. Ang ibig sabihin na magkaroon ng lakas ng loob o pagtitiwala, to be of good courage, ay mapuno ng pag-asa, tapang, kabaligtaran po ng panlulumo, kabaligtaran ng panghihina ng loob. Ito po, si Apostol Pablo, in spite of, sa kabila po ng pagkaka-expose niya o pagharap niya palagi sa panganib, sa lahat ng oras, at even sa pagharap niya sa kamatayan. Gaya ng sinabi niya sa 4:8-10, sa bawat panig ay pinagmamalapitan kami, subalit hindi nadudurog. Nililito, subalit hindi nawawalan ng pag-asa. Pinag-uusig, subalit hindi pinababayaan. Inilulugmok, subalit hindi napupuksa. Na laging tinataglay sa katawan ang kamatayan ni Jesus upang ang buhay ni Jesus ay mahayag din sa aming katawan. Yan po ang
matindi na pag-asa at katapangan ni Apostol Pablo sa kabila ng lahat ng ito. Pansinin po natin ang sinabi niya sa ating talata ngayon, na sinabi po niya, kami ay laging nagtitiwala. Lagi or always. Yun po ang kanyang constant or palagi ang estado ng pag-iisip. Palagian. At ang dahilan ng lahat ng ito, ng katapangan, ng kanyang palagiang lakas ng loob, ay ang katotohanan na binanggit na nga po at inaral natin sa nakalipas na 5 talata. Ang kanyang maluwalhating pag-asa sa buhay na walang hanggan, na siya namang sinelyohan at ginarantihan ng banal na spirito na nasa bawat mananampalataya. Ang realidad ng kamatayan ay hindi nagdulot na si Apostol Pablo ay manlumo at maibagsak. Sa halip, it's a welcome thought para po sa kanya. Dahil po sa kanyang pananabik, his longing sa Panginoon. At ang kanyang pananaw sa kalangitan, ang siya pong nagdulot o nagbigay sa kanya ng lakas na harapin ang anumang kahirapan at pagtitiyaga ng may pagpapasensya sa lahat ng ito, maging sa ilalim ng mga pagsubok. Kaya naman, sabi niya sa pagpapatuloy sa talatang 6, itong disposisyon niya of good courage sa kabila ng realidad na maraming panganib. Sabi niya, bagaman nalalaman namin na samantalang kami ay nasa tahanan sa katawan, kami ay malayo sa Panginoon. Yan po ang realidad kay Apostol Pablo. Hindi lang sa kanya, sa atin din pong lahat. Habang tayo po ay narito pa sa lupa, tayo po ay malayo sa Panginoon. Malayo sa tahanan na pangwalang hanggan. Kaya naman, tayo ay patuloy na namumuhay sa temporary o pansamantala pong buhay, katawan na ito. Ang sabi ng mga scholars, yung rendition po nila dito, sojourning in the body. Paglalakbay sa pansamantalang katawan na ito. At tamang-tama po. Dahil itong katawan na ito ay hindi permanente. Natirahan po ng natin. At habang nandito po sa pansamantalang katawan po na ito, malayo tayo sa Panginoon. At kung atin pong titignan, masasense po natin yung matindi muli na pananabik ni Apostol Pablo para sa Panginoon. Ngayon, hindi po naman nito sinasabi o tinutukoy ang pananahan ng banal na spirito sa atin pong mga mananampalataya. Totoo po na ang banal na spirito ay nasa atin. At gayon din naman ang pagsama ng Diyos sa atin pong mga mananampalataya. Hindi po yun ang tinutukoy na malayo sa Panginoon. Ang tinutukoy po nito ay ang lubos na pagtamasa sa presensya ng Panginoon at sa maluwalhating kalagayan. Ito po ang tinutukoy na malayo sa Panginoon. At gaya ni Apostol Pablo, si Abraham ay nanabik din po sa tahanan habang siya po ay naglalakbay dito sa mundo. Sabi sa Hebreo 11:10, sapagkat siya ay umaasa sa lungsod na may mga kinasasaligan, na ang nagplano at nagtayo ay ang Diyos. Habang naglalakbay sila ay nakatuon ang kanilang pansin, ang kanilang atensyon sa walang hanggan. Subalit paano si Apostol Pablo, si Abraham, naglakbay ng may katapangan, may lakas ng loob. Habang hinaharap ang mga panganib, kahirapan, maging banta sa buhay. Verse 7, sapagkat kami ay lumalakad sa pamamagitan ng pananampalataya. Ito pong kaisipan na ito at pananaw ay kanya na pong inihayag
He already expressed sa 4 verse 18. Sabi niya, sapagkat hindi kami tumitingin sa mga bagay na nakikita, kundi sa mga bagay na hindi nakikita. Sapagkat ang mga bagay na nakikita ay may katapusan, subalit ang mga bagay na hindi nakikita ay walang hanggan. Habang sila ay naglalakbay sa buhay na ito, sa kanila pong temporary or pansamantalang katawan, sila po ay mayroong lakas ng loob, sapagkat ang mga mata nila ay palagi ang nakatuon sa walang hanggan. Ang kanilang atensyon or focus ay nasa mga bagay na eternal, sa mga bagay na hindi nakikita. Ano ba yan, iyan? Ano ba yan mga bagay na yan? Ang Diyos. Ang maluwalhating kalagayan natin at ang lahat ng kaluwalhatian sa kalangitan. Yan po, diyan nakatuon ng kanilang pansin. At dahil diyan, ito po ay nakaapekto ng matindi sa paraan ng kanilang pamumuhay habang nandito sa mundo. Laging nakatuon sa kanila pong pinagpalang pag-asa kay Kristo. At ang tawag nga riyan, sabi ni Apostol Pablo, ay paglakad sa pananampalataya or walking in faith. Hebreo 11 verse 1, ngayon ang pananampalataya ay ang katiyakan sa mga bagay na inaasahan, ang paninindigan sa mga bagay na hindi nakikita. Lahat po, kung babalikan po at titignan niyo po ang Hebreo 11, lahat ng mga binanggit doon na mga bayani ng pananampalataya, dahil po sa kanilang matatag na katiyakan sa mga pangako ng Diyos, kanila pong tinatanggap at iniisip, pinaniniwalaan na itong mga ito ay totoo. Dahil po sa mga yun, sila ay umasa at bilang katibayan o ebidensya ng kanilang pag-asa ay sila po ay namuhay ng may katapangan. May katapangan at lakas ng loob habang sila ay naglalakbay dito sa lupa. By faith, sa pamamagitan ng pananampalataya, sila ay nanirahan sa mga tolda, sa iba-ibang mga lugar, sa ibang lugar at itinuring silang estranghero. Sa pamamagitan ng pananampalataya, kanila pong sinarahan ang mga bibig ng leon. Tinalo ang kapangyarihan ng apoy, nakatakas sa tabak. Sila ay pinahirapan. Sila ay nakaranas ng panghahamak, hinagupit, tinanikala, ikinulong o nabilanggo. Sila po ay binato, hinati sa dalawa, pinatay sa tabak, naghikahos, hindi itrinato ng maayos, nagpagala-gala sa mga disyerto, sa mga kabundukan, sa yungib o kuweba. Yan po ang kanilang pinagdaanan, believing sa paniniwala sa mga pangako ng Diyos na ito ay tunay na magaganap. Dahil sa pananampalataya sa Diyos at sa Kanyang pangako, especially sa mga makalangit na pangako ng Diyos, si Apostol Pablo at lahat ng mga nabanggit na bayani ng pananalig o pananampalataya ay ipinamuhay po nila ang kanilang buhay dito sa mundo habang naglalakbay ng may buong katapangan. Habang pinagtitiyagaan ang lahat ng paghihirap, habang narito sa kanilang mga panandali ang katawan. Verse 7, sabi ulit ni Apostol Pablo, sapagkat kami ay lumalakad sa pamamagitan ng pananampalataya, hindi sa pamamagitan ng paningin. Hindi po sa pamamagitan ng paningin na mumuhay si Apostol Pablo. At ang kahulugan nito, hindi nakatuon ng kanyang mga mata sa mga bagay sa mundo, sa mga sirkumstansya o mga pangyayari, sitwasyon dito po sa mundo. Na kung titignan po natin ang mga ito po ay nakapanlulumo nga talaga. Nakapanghihina nga talaga. Kung tayong mga mananampalataya, ang ating mga mata po ay nakatuon sa mga pangyayari sa mundo, lalo na po ngayon. Napakaraming kaganapan. May gera,
pagtaas ng lahat hindi naman dapat tumataas lahat. Kung diyan po tayo nakatuon, we will soon get discouraged o panghihinaan po tayo. At we'll find ourselves na sumasang-ayon po tayo sa takbo ng mundo. And that will hold us ineffective sa kaharian ng Diyos. YOLO living. Dahil ngayon ka lang naman, minsan ka lang mabuhay. Mabuhay ka na para sa sarili mo. Pasarapan mo na. Doon ka na tumingin kung ano man yung mga bagay sa mundo. Nang walang pag-iisip patungkol sa walang hanggan. Nakakalungkot po pag dyan tayo po tumingin sa mga bagay sa paligid natin. Our flesh is insatiable. Wala pong kabusugan o kasiyahan. At kapag tayo po ay nabitag or natrap sa ganitong uri ng kaisipan at pamumuhay, yung kagalakan natin mawawala. Tayo po ay panghihinaan ng loob. Life is not a bed of roses, especially po para sa ating mga Kristiyano. Sabi ni Apostol Pablo, 2 Timoteo 3 verse 12, tunay na ang lahat ng ibig mabuhay na may kabanalan kay Kristo Jesus ay daranas ng pag-uusig. This is a certainty. Lahat po tayo ay daranas ng pag-uusig. Kaya naman para kay Apostol Pablo, no, hindi. Hindi yan ang paraan ng aking pamumuhay. Hindi nakatuon ang kanyang kaisipan sa mga bagay dito sa mundo. Verse 8, kaya't kami ay nagtitiwala, we are of good courage. Malakas ang aming loob. Ito na naman siya. Ang tema, paulit-ulit, na hindi namamatay na katapangan at lakas ng loob. Ang ibig sabihin ni Apostol Pablo, sila ay malakas ang loob kahit na nandito pa sa kasalukuyang estado nila na na-expose sa kamatayan para sa mabuting balita, nakaranas ng paghihirap, literally araw-araw. Bakit? Malakas ang kalooban dahil sa katiyakan na naghihintay sa pangwalang hanggan. Although, bagamat, sabi po niya sa pagpapatuloy ng verse 8, at nasisihan na mapalayo sa katawan at mapasatahanan na kasama ng Panginoon. Or sa mabuting balita version, mas gusto pa nga naming iwan ang katawang ito na aming tinatahanan ngayon upang manirahan sa piling ng Panginoon. Bagamat mayroong lubos na katapangan at katiyakan, pananampalataya, si Apostol Pablo habang nandito sa mundo, sa kanilang pag-asa sa walang hanggang kaluwalhatian, habang sila po ay narito, he would rather be away from his earthly body dito sa kanyang katawan na panlupa at mas nanaisin pa niya roon. Ngayon, hayaan niyo pong kunin ko po ang oportunidad na ito para sabihin ang hindi po itinuturo ng Biblia dito. Hindi po ibig sabihin nito ang mga mananampalataya kapag namatay or sino man ay nagso-soul sleep or parang tulog lamang. Hindi rin po kapag namatay ang isang tao ay wala na, parang ipis. Or ang view naman ng annihilationist. Or wala rin po na intermediate state ng purgatorio. Hindi po yun ang tinutukoy dito. Ang makikita po natin kay Apostol Pablo sa pagsasabi po niya ito, to be absent in this body is to be present in the Lord. Kapag ang isang mananampalataya ay iniwan ang kanyang pisikal na katawan, temporaring katawan, immediately, karaka-raka, siya po ay nasa presensya na ng Panginoon. At yan po ang kagustuhan ni Apostol Pablo at yan po ang kinapapanabikan niya na mapunta sa presensya ng Panginoon. But take note,
Gaya na rin po ng sinabi ni Pastor Rico last Sunday, hindi naman po si Apostol Pablo ay suicidal. Or gusto nang mamatay. Magpakamatay ako. Hindi po ganun. It's just the deep longing, ang matinding pananabik ni Apostol Pablo para kay Jesus. He was so homesick of heaven. Sobrang nananabik po siya sa kalangitan kay Jesus. Kaya nga, Maranatha, come Lord Jesus, ang kanyang kaisipan, hindi po ba? Sinabi rin niya po ito sa Pilipos 1:23, sapagkat ako ay naiipit sa paggitan ng dalawa. Ang aking nais ay umalis at makasama si Kristo, sapagkat ito'y higit na mabuti. What a great focus at desire, pagnanais ni Apostol Pablo para sa pangako ng Diyos sa pamamagitan ni Kristo. So much so na inalarawan niya ang mga paghihirap na kanya pong dinaraanan as light and momentary affliction, magaan at panandalian. Kumpara po sa sobrang tindi at bigat na kaluwalhatian na naghihintay para sa bawat mananampalataya sa kalangitan. Kaya nga, he literally hinarap po niya ang kamatayan araw-araw for the sake of the gospel. And here we are. Ito po tayo. Present age. Busy sa mga bagay sa mundo. Ang ating kaisipan, affection, ang ating katawan, baka po nagiging sobrang sanay na sa mga bagay sa paligid natin, sa mga ino-offer ng mundo po sa atin. Kaya naman, baka nawawaglit sa ating kaisipan o hindi tayo nananabik talaga sa langit. Self-diagnosis lang po o pagsusuri sa sarili. Real talk ba? Ano ang mga bagay na talagang nakapagdudulot sa atin ng matinding pananabik? The things that gets us excited, super excited. Ano ang mga bagay na hindi tayo makatulog, na talagang hinihintay natin na dumating sa atin? Pangarap, mithiin, yung talagang parang ramdam natin yung daloy ng dugo sa ating mga ugat na nagpapabilis sa pagtibok ng puso po natin. Ano yung mga bagay na the things that we cannot live without dito po sa mundo? Or mas simple, ano po yung unang bagay na ginagawa natin sa umaga? Paggising po natin. Yan po ba ang next episode ng paborito nating K-drama? Or Netflix series? O next edition ng iPhone? Ano na bang iPhone ngayon? 10? 16, sorry. O ito ba ay mobile games, computer games? Ito ba ay brand new car? Next vacation trip? Ano ka ba? Di naman kasalanan yung mga yan eh. You're being too legalistic. Save by grace naman tayo. Sobra ka naman, stress reliever ko lang yan. Kala mo naman, di ka ganyan. I know and I admit na same as you, I go through, pinagdaraanan ko po ang struggles at paglaban sa laman, araw-araw, at ang alibis, ang mga palusot. Kaya nga, kung hindi po tayo magiging maingat, we'll get preoccupied o masasakop ang ating kaisipan ng mga bagay po na ito, ang ating affection, ang ating pag-asa sa walang hanggan ay mapapalitan ng mga bagay po na ito. Technically, yes, pwede nating sabihin na hindi sinful ang mga bagay na ito.
Subalit kung hindi po tayo magiging maingat, they can potentiate sinful desires and actions. Maaaring itulak po ng mga bagay tayo na ito sa palayo sa Panginoon. They get too strong in us, lumalakas po ito sa atin, na hindi na tayo excited sa langit. Too strong, na hindi po tayo seryoso sa ating paglakad Kristiyano o sanctification, pagbabanal. Too strong, hindi natin binabahagi ang salita ng Diyos, ang mabuting balita. Pinapalagpas natin ang mga pagkakataon. Too strong, na kapag sinuri talaga natin ang ating mga puso, makikita natin we're only living for our own pleasure. We don't admit that. Pero yun po, baka nandun po tayo. At kapag kahit itong mga bagay na hinangad natin dito sa mundo, hindi nangyari o na-delay, ano pong nararamdaman natin? Pagkasuya, pagkalumo. Nagsiset in po ito sa atin. Kaya naman, PDF, next ano na lang? Pass muna. Sige, ano na lang? Next time. And soon, we'll find out, 1 buwan, 2 buwan na pala tayong malayo sa fellowship. 1 linggo na pala tayong hindi nagpe-pray. Kaya nga po, muli, hindi man ito mga may turing na technical, kasalanan, subalit ito ba ang nagbibigay sa atin ng pananabik? Ang mga bagay ba sa makalangit, sa itaas, o mga bagay dito sa lupa nakatuon ng ating kaisipan? What governs our affection, desire, even emotions? Is it self-gratification o pagpapasarap sa ating pong sarili? Ano ba ang nasa puso ni Apostol Pablo? Verse 9, kaya't maging nasa tahanan o malayo sa tahanan. Ito po ay tumutukoy sa sinabi niya, verse 6, verse 8, samantalang kami ay nasa tahanan, sa katawan kami ay malayo sa Panginoon. And then, verse 8 muli, mapalayo sa katawan at mapasatahanan ng kasama ang Panginoon. Para kay Apostol Pablo, bagamat mayroon po siyang matinding pananabik sa walang hanggan, hindi po niya winawalang bahala, didn't neglect, or sinantabi ang kanya pong pangkasalukuyang pamumuhay dito sa mundo. Hindi po siya bumigay sa antinomianism na nagsasabi po na you're saved by grace, huwag mo nang alalahanin ang pagsunod sa Diyos. Para sa kanya, ang kanyang pinakamithiin, verse 9, ang aming mithiin ay ang bigyan siya ng kasiyahan. Ito po ang palagian na pinagpapagalan ni Apostol Pablo. Ito po ang palaging nasa kanyang goal, ang kanyang aim, ang ambisyon. Maging dito man po sa lupa na nasa imperfect state pa o sa walang hanggan sa kalangitan. Ang kanya pong goal, ang kanya pong ambisyon ay bigyang kasiyahan ng Diyos. Wala pong pagkakaiba para kay Apostol Pablo, dito man o doon. Hindi siya bibigay sa kanyang mga pangsariling kagustuhan o para sa pagpapasarap ng kanyang layaw. Ang kanyang dahilan ng pagkabuhay ay luwalhatiin ang mapasiyahan ang Diyos, ang maging katanggap-tanggap sa Diyos, to be approved by God. Notice, pansinin po natin na ang Diyos lamang ang kanyang gustong paluwalhatian. Hindi ang mundo sa paligid, hindi po ang kanyang mga kasamahan, hindi po nga po ang iglesia,
hindi ang kanyang mga kaibigan, hindi ang kanyang pamilya, hindi nga mismo ang kanyang sarili, subalit ang Panginoon lamang. Yan po ang ambisyon ni Apostol Pablo at yan din ang dapat nating taglayin. Dito man sa lupa o sa walang hanggan, Pilipos 1:21-25, sapagkat sa ganang akin ang mabuhay ay si Kristo at ang mamatay ay pakinabang. Ngunit kung ako ay mabubuhay sa laman, ito'y magiging mabungang pagpapagal para sa akin. Ngunit hindi ko alam kung alin ang aking pipiliin, sapagkat ako'y naiipit sa pagitan ng dalawa. Ang aking nais ay umalis at kasama si Kristo, sapagkat ito'y higit na mabuti. Gayunman ay ang manatili sa laman ay higit na kailangan dahil sa inyo. At sa paniniwalang ito, aking nalalaman na ako'y nananatili at magpapatuloy na kasama ninyong lahat sa ikasusulong at ikagagalak sa pananampalataya. Ito po ang ultimate goal ng isang Kristiyano, na dapat ibigay natin ang ating buong pagpapagal. That is to please God, o bigyan siya ng kasiyahan, dito man o sa walang hanggan. Binasa natin kanina, Mateo 25:23, magaling, mabuti at tapat na alipin. Naging tapat ka sa kaunting bagay, sa pamamahalain kita sa maraming bagay. Pumasok ka sa kagalakan ng iyong Panginoon. Magaling, mabuti at tapat na alipin. Ngayon, balikan natin yung ating mga katanungan, diagnostic questions kanina. Ang ating po bang apeksyon, ang ating po bang mga damdamin, ang ating po bang mga hangarin, ang ating po bang kinapapanabikan dito habang nandito tayo sa lupa ay naka-align o nakalinya po sa pinakamatinding hangarin na ito, na dapat meron po ang bawat tinubos na tao. Yan po ang dapat nating ipanalangin, na maging seryoso po tayo para po sa kagustuhan na bigyan ng kasiyahan ang ating pong Panginoon. Ikalawang bahagi, pagiging handa sa pagharap sa hukuman ni Kristo. Binigay dito ni Apostol Pablo ang dahilan para po sa kanyang ultimate goal o ang kanyang ambisyon na bigyang kasiyahan ng Diyos dito man sa lupa o doon sa walang hanggan. Sabi niya, sapagkat tayong lahat ay kailangang humarap sa hukuman ni Kristo. Notice ang mga salitang ito, tayong lahat ay kailangan. We must all. Pinapakita po nito na hindi po ito maiiwasan ang kaganapan po na ito. Ang lahat dito sa talatang ito ay tumutukoy sa mga mananampalataya. Lahat ng mananampalataya ay hindi maiiwasan na humarap sa hukuman ni Kristo. Take note, hindi lahat gustong bigyang kasiyahan si Kristo, pero lahat ay haharap kay Kristo. Ang salita pong appear, sa original po ay mayroon pong sense o kabuluhan na mahayag, maging maliwanag, malinaw, malaman, o ibulgar, mabunyag, openly. Meron po itong idea na pagkahubad, to be stripped off ng lahat ng kung ano mang nasa pangharap natin. Kung meron mang hipokresiya, tatanggalin po ito. Mahahayag po ang lahat, ang katotohanan sa karakter o katangian ng isang mananampalataya pagharap sa hukuman ni Kristo. Ito po ang mangyayari sa atin. Ang buong katotohanan sa ating buhay, maging motibo, ay mahayag po. Lahat tayo, bawat isa po sa atin,
ang mga motibo natin sa bawat ginagawa natin sa pagmiministeryo, sa paglilingkod. At yan po ay gagawin sa hukuman ni Kristo, the judgment seat. Bema or bema, na ang ibig sabihin po ay isang elevated platform or stage. Ito po ay ginagamit, itong salita na to, para po doon sa pagbibigay ng awarding ceremony po sa mga atletang matagumpay sa panahon po na yon. Ginagamit din po ito, yung salitang judgment seat or bema, sa paghuhukom, kagaya po ng pagkakagamit sa paglilitis ni Poncio Pilato kay Jesus. Dito po, si Kristo, ang anak ng Diyos, ang siyang maghuhukom. 1:5:22, ang Ama ay hindi humahatol sa kanino mang tao, kundi ipinagkaloob niya sa anak ang buong paghatol. 27, at siya'y binigyan niya ng kapangyarihang humatol sapagkat siya ang anak ng tao. Ito pong paghuhukom na to ay hindi po kabilang dito o kasali dito ang mga masasama. Paghuhukom po na ito ay para sa mga mananampalataya. Kung titignan po natin ang pagkakagamit po nung salitang paghuhukom or judgment seat sa ibang talata, Roma 14:10, at ikaw, bakit mo hinahatulan ang iyong kapatid? O ikaw naman, bakit hinahamak mo ang iyong kapatid? Sapagkat tayong lahat ay tatayo sa harapan ng hukuman ng Diyos. Ang kausap ay mga mananampalataya. For we will all stand before the judgment seat of God. Ngayon, ang paghuhukom para sa mga masasama or the wicked ay matatagpuan po natin sa Pahayag 20:11 hanggang 15. At nakita ko ang isang malaking tronong puti at ang nakaupo roon. Ang lupa at ang langit ay tumakas sa kanyang harapan at walang natagpo ang lugar para sa kanila. At nakita ko ang mga patay, mga dakila at mga hamak, nakatayo sa harap ng trono at binuksan ang mga aklat, binuksan din ang isa pang aklat, ang aklat ng buhay, at ang mga patay ay hinatulan ayon sa kanilang mga gawa, ayon sa nakatala sa mga aklat. At iniluwa ng dagat ang mga patay na nasa kanya at ibinigay ng kamatayan at ng Hades ang mga patay na nasa kanila. Hinatulan ang bawat tao sa kanilang gawa. Ang kamatayan at ang Hades ay tinapon sa lawa ng apoy. Ito ang ikalawang kamatayan, ang lawa ng apoy. At ang sino mang hindi natagpuan nakasulat sa aklat ng buhay ay itinapon sa lawa ng apoy. Makikita po natin ang maliwanag na pagkakaiba sa dalawa pong mga talata. Si John MacArthur sa pagko-comment po niya doon sa ating verse 10, ito po sabi niya ay isang imahe ng awarding ceremony nga po sa mga atleta na binibigyan ng gantimpala base sa kanila pong mga ginawa or performance. Pansinin po natin, balik po tayo sa verse 10, upang bawat isa ay tumanggap ng kabayaran. Sinasabi lamang po dito na tayo po ay huhukuman bawat isa. We will be judged individually, not based or hindi po collective. Bawat isa po sa atin ay haharap. Hindi po to parang group activity or project sa school. It will not be GFC, the whole of us, no? Yung performance nating lahat. It will be individual judgment. Lahat po tayo, bawat isa, ay huhukuman at gagantimpalaan. Tatanggap kung ano ang nararapat para sa atin. Ngayon, ang Biblia po ay nagsasabi ng mga iba't ibang gantimpala. Yung isa po dyan ay ang mga korona para sa mga mananampalataya.
Mayroon pong koronang walang pagkasira or imperishable crown. Unang Korinto 9:25. Sana nakikita po ba? Ikalawa, korona ng kaligayahan or crown of rejoicing. Ikatlo, korona ng kaluwalhatian or crown of glory. Ikaapat, korona ng katuwiran, crown of righteousness. Kalima, korona ng buhay o crown of life. Ito po na mga korona, ang mga koronang binanggit sa Biblia and other kinds of mga gantimpala. Sa paghuhukom sa atin po na bawat isang mananampalataya, may gantimpala o kabayaran para po sa atin ng mga mananampalataya. At sabi niya sa talata, kabayaran sa mga bagay na ginawa niya sa pamamagitan ng katawan, maging mabuti o masama. Ang talata po na ito ay pinapakita po sa atin at sinasabi sa atin, muli, ang lahat po ng ating mga ginawa dito sa lupa ay huhukuman ng Diyos at gagantimpalaan ayon sa mga ginawa natin sa katawan. Ginawa natin sa katawan. For His deeds in the body, according to what He has done, whether good or evil. Ibig sabihin, hindi dahil po ang mananampalataya ay mayroon nang kasiguraduhan o katiyakan sa walang hanggan at pag-asa sa maluwalhating kalagayan, ay maaari na nilang baliwalain ang kanila pong ginagawa dito po sa lupa o sa temporaring katawan po na ito. Hindi po. Ang bawat isa po sa atin ay magbibigay sulit o ipagsusulit natin. At tayo po ay responsable para sa anuman pong ginawa natin sa katawan po na ito. Mula sa punto ng ating kaligtasan hanggang sa huling hininga po natin o loobin ng Diyos, ay kunin na nga po niya tayo sa rapture. Ano ang ginawa natin sa ating katawan? Sa panahon na ibinigay sa atin ng ating Master o Panginoon. Kaya nga, bagamat tayo ay pinatawad na, haharap pa rin po tayo kay Kristo. We will face Christ's scrutiny sa ating pong mga ginawa. Paano natin ginamit itong katawan, ang panahon, ang oras na binigay sa atin? Sabi ni Apostol Pablo, whether good or bad. Yung salita pong bad ay hindi po nagpapakita o tumutukoy sa kasalanan ng mananampalataya. This will not be the judgment of the believer's sin, sapagkat pinatawad na po tayo sa ating kasalanan. The original po, ang sense po dito, kabuluhan ng salitang masama or bad, ay hindi po moral na kasamaan, kundi pagiging worthless or useless. Walang kapakinabangan. Ito po ay tumutukoy sa mga bagay na hindi eternal o hindi rin naman kasalanan. Kagaya ng mga binanggit natin kanina, pursuing a career, paglalaro ng mobile games, kay drama marathon. Ang mga bagay po na ito na hindi nagbibigay kasiyahan o nagpapasaya sa Diyos will really prove in the end ang mga bagay na ito walang halaga. Walang kwenta. Question is, gaano kaya karaming oras ang sa akin po? Pag inaaral ko po, talagang ako po yung unang tinatamaan. Ano kaya karaming oras ang ginugugol ko sa mga bagay na walang halaga na ito? Gaano kaya? Unang Korinto 3:12-15, subalit kung ang sino man ay magtayo sa ibabaw ng saligang ito ng ginto,
pilak, mahalagang bato, kahoy, dayami, pinagapasan. Ang gawa ng bawat isa ay mahahayag sapagkat ang araw ang magbubunyag nito, sapagkat ito ay mahahayag sa pamamagitan ng apoy, at ang apoy ang susubok kung anong uri ng gawain ang ginawa ng bawat isa. Susuriin, dadalisayin. Kung ang gawa ng sino mang tao na kanyang itinayo sa ibabaw ay manatili, siya ay tatanggap ng gantimpala. Kung ang gawa ng sino mang tao ay matupok, siya ay malulugi, bagaman siya ay maliligtas. Ngunit tanging sa pamamagitan ng apoy. Yes. Meron bang Kristiyano na hindi epektibo dito na mapupunta sa langit? Of course, we are saved by grace. Subalit, in the end, yung ating pong mga gawa na walang kaugnayan sa pagbibigay kasiyahan sa Diyos o pagluwalhati sa Kanya, ay mapapatunayan po na walang halaga, worthless and useless. Kaya nga dapat po nating gayahin, kopyahin ang aim ni Apostol Pablo, ang kanyang ambisyon sa bawat sitwasyon o anumang sitwasyon, dito man sa lupa o sa pangwalang hanggan, ang bigyan ng kasiyahan si Kristo. Na marinig po natin sa Panginoon, well done, good and faithful servant. Para sa akin, enough na yung sapat na yung langit. Okay na ako doon. Doon sa verse 15, naligtas naman ako. Okay na, sapat na akin. Si Christ, langit, okay. Wala, hindi ko naisipin yung mga reward or gantimpala na yan. Well, yan pong mga rewards na yan ay nilagay po ng Diyos diyan para po sa atin, para ating mithiin o pakaasamin. At dyan tayo nire-remind palagi ng mga pastor natin. Yes, si Kristo at ang kalangitan ay napakaluwalhati. Totoo naman po. Totoo po yun. Pero, ang gantimpala para sa atin ay nariyan. Maging motibasyon po sa atin. Bakit? Bakit? Naniniwala po ako na ito po ay magbibigay ng higit na luwalhati. Higit na pagpapasaya kay Kristo. Higit na kasiyahan sa Diyos. Sa maghuhuli, lahat pa rin ay para sa kaluwalhatian ng Diyos. Kaya nga we make it our chief aim o ang ating pangunahing ambisyon na sa ating rason dito sa pamumuhay sa lupa o sa ating pinakamataas na dahilan ng pamumuhay ay ang bigyang kasiyahan si Kristo. Naalala niyo po, doon nga po sa ating scripture reading, yung dalawang matapat na alipin. Pareho po sila. Sa inilaan sa kanila o binigay sa kanilang talento, ginamit po nila ito. Nagdumoble pa. At dumating ang pagtutuos, dumating ang pagsusulit. Muli, anong sinabi sa kanila ng kanilang Panginoon? Magaling, mabuti at tapat na alipin. Naging tapat ka sa kaunting bagay, pamamahalain kita sa maraming bagay. Pumasok ka sa kagalakan ng iyong Panginoon. Pumasok ka sa kagalakan ng iyong Panginoon. At yan po ang palaging focus na nakikita natin kay Apostol Pablo. Preview sa susunod na talata, next Sunday. Therefore, knowing the fear of the Lord, we persuade men. Dito ginugol ni Apostol Pablo ang kanyang buhay. Sa patuloy na paglilingkod sa Panginoon, sa pagpapahayag ng mabuting balita ng Ebanghelyo.
Ito ang makapagbibigay ng kaluwalhatian o kasiyahan kay Kristo. Subalit, nagtataka po ba kayo kung anong nangyari doon sa huling alipin? Sa huling alipin kanina sa ating scripture reading, na siya pong humukay at ibinaon ang talento na ibinigay sa kanya. Maliwanag na larawan ng isang taong walang pag-asa at hindi kilala ang Panginoon. Ito po ang kinahantungan niya, verse 30, at ang aliping walang pakinabang ay itapon ninyo sa kadiliman sa labas. Doon ay magkakaroon ng pagtangis at pangangalit ng mga ngipin. Kaibigan, kung ito, gaya ka ng taong ito, ngayon, araw na to, wala kang pakialam o interes sa hari at sa kanyang kaharian, sa ebanghelyo at sa kalangitan, hayaan mong ito ay magsilbing babala sa iyo. Magkakaroon po ng araw ng pagtutuos. There will be a day of reckoning. Nga lang, iba ito para sa mga walang interes sa kaharian. Ito ay magiging terrible at nakakatakot. Kaya naman, ang pakiusap na ito ay pakinggan mo. Lumapit ka sa ating matuwid na hukom na siyang nagbayad ng ating kasalanan. Inialay ang buhay niya para mapatawad tayo sa kasalanan. Huwag mo nang palagpasin, ngayon ang araw ng kaligtasan. Lumapit ka sa Kanya at makatagpo ng habag. Luwalhati po sa ating nag-iisang Diyos at tagapagligtas, ang Panginoong Hesus. Purihin ng Diyos. Salamat, Brother Ian. Naway ang mga katotohanan ito tungkol sa ating temporal na kalagayan ng pagiging nasa katawan at pagharap sa katotohanan ng isang hukuman na darating, mga gantimpala, at ang kagalakan na makapiling ang ating Panginoon ay magdulot sa atin ng higit na pagninilay-nilay tungkol sa kung ano ang ginagawa natin at gagawin natin sa ating mga buhay dito sa lupa. At naway tayo'y mamuhay sa pananampalataya at hindi sa pamamagitan ng paningin, that we might live by faith and not by sight. Kaya sa ating pong pagtatapos, tayo po ay tumayo, sabay-sabay nating awitin bilang pagtugon by faith. By faith we see the hand of God in the light of creation's grand design, in the lives of those who prove His faithfulness, who walk by faith and not by sight. By faith our fathers roamed the earth, with the power of His promise in their hearts, of a holy city built by God's own hand.
where peace and justice reign. We will stand as children of the promise. We will fix our eyes on Him, our soul's reward, till the race is finished and the work is done. We'll walk by faith and not by sight. By faith the prophets saw a day when the longed-for Messiah would appear, with the power to break the chains of sin and death, and rise triumphant from the grave. By faith the church was called to go in the power of the Spirit to the lost, to deliver captives and to preach good news in every corner of the earth. We will stand as children of the promise. We will fix our eyes on Him, our soul's reward, till the race is finished and the work is done. We'll walk by faith and not by sight. By faith this mountain shall be moved, and the power of the gospel shall prevail. For we know in Christ all things are possible, for all who call upon His name. We will stand as children of the promise. We will fix our eyes on Him, our soul's reward, till the race is finished and the work is done. We'll walk by faith and not by sight. We'll walk by faith and not by sight. Ilang pagkakataon po para ating bigyang kasiyahan ng Panginoon sa darating na mga araw. PDF 242, Bible Study. Ngayon po itong Webes, Hunyo 26, ganap na ikapito ng gabi. Dito po yan sa GFC Center at ang ating pong pag-aaralan, the rapture. Yeah. Okay. Second, couple seminar. Maraming salamat po sa lahat ng nag-register para sa nalalapit nating couple seminar, marriage, millstones, and milestones. Registration is now officially closed. Sayang po yung mga hindi makakasama. Well, habang papalapit po ang espesyal na pagtitipon ngayong Biyernes at Sabado, 27 and 28 of June, nikayat po namin na ang lahat ay ipanalangin po natin ang event po na to. That really kumilos po ang Panginoon sa atin pong mga participants sa event po na ito. And thirdly, ay church camp. So nalalapit na po ang araw, bukas pa po ang registration, ngunit counting slots na lamang ang natitira. So for those mga interested po, bisitahin po natin ang table sa likod at magpa-register na po tayo sa ating pong camp na ang tema,
Christian contentment. Discover true and lasting joy. Okay? And lastly, for the men of the word, ewan ko po kung ikakagalak po nila ito. There will be no men of the word meeting this coming week. Okay. Para magbigay daan nga po doon sa ating couple seminar na millstones and milestones. Okay? So, wala na po. Tayo po ay manalangin. Panginoon, ito po kaming muli at haharap sa aming pong buhay sa pang-araw-araw, sa mga susunod na mga araw, Panginoon, sa bukas. Panginoon, tulungan niyo po kami paglabanan ng laman at ituon ang aming kaisipan sa pagbibigay luwalhati at kasiyahan nga po sa iyo, Panginoon. Alala niyo po sa amin ang aming pag-asa sa walang hanggan, sa maluwalhating kalagayan na naghihintay po sa amin. Nawa, Lord, yan po ang aming pakaisipin sa aming mga tahanan, sa aming pong paglabas, eskwelahan man, sa opisina, sa pakikisalamuha sa iba't ibang mga tao. Luwalhatiin at bigyan ka ng kasiyahan, yan po ang aming maging kaisipan nawa. Tulungan mo po kami. At hayaan mo po, Panginoon, enable us na maging tapat po hanggang sa ikaw nga po ay muling bumalik. At yan naman po talagang aming pananabik at panalangin. Maranatha, come Lord Jesus. Until then, again, keep us faithful. Will you, Father God, pakabanalin nawa kayong lubos mismo ng Diyos ng kapayapaan at ang inyong espiritu at kaluluwa at katawan ay ingatan buo na walang kapintasan sa pagdating ng ating Panginoong Jesucristo, tapat ang sa inyo'y tumatawag, nagagawa rin naman ito. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Ghost, as it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen. Amen. Biyaya at kapayapaan po sa ating lahat.